Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa gabing ito na muli tayo ay narito sa bahay-sambahan para po tayo ay magpuri, magpasalamat at mahango ng salita ng Diyos. At tayo po ay magsitayong lahat, tayo po ay umawit sa Panginoon. Amen. Maging sa ating mga kapatid na nasa online, magandang gabi po. Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Glory to His name. Amen. Amen. On the first verse now. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing for sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There in my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus who sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. Amen. I am so glad I have been turned in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Another song, we're marching to Zion. Amen. Come we that love the Lord. First verse. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And us surround the throne. And us surround the throne. Amen. We're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those refuse To sing. who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching outward to Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion yields 1,000 sacred sweets. Before we reach the heavenly field, before they reach the heavenly field, walk the golden streets, or walk the golden Marching to streets. Zion. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Amen. Wala na pong Amen. hihigit sa kagandahan ng langit. Amen. Come and dine. First verse now. Jesus has a table spread. Okay, ulitin natin. Medyo mababa. Sing the song, Come and Dine. It's a preparation for let us take the sufferings of the Lord. First verse now. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He
without fail, and supplies our every need. Oh, it's sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master's call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called it to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master's call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Nonetheless, soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assembled be. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come on! Come and dine, the Master's call it, come and dine. You make peace at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. We believe that Jesus will come again. Amen. Amen. Upang tayo po ay kanyang kunin ng mga anak ng Diyos na nanampalataya sa kanya. Amen. The first verse now. Christ returning. First verse, sing. It may be Born when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world his own. Oh Lord Jesus, how long, ere we shout that glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the blaze of his glory when Jesus receives his own. Oh Lord Jesus, how long, ere we shout that glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. On the last verse now. While it hosts cry, Hosanna from heaven descending, with glorified saints and angels attending, with grace on his throne, like a halo
song. Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Tawagin po natin ang ating pastor. Amen. Tayo po'y naghihintay at excited tayo na ang Panginoon ay babalik sapagkat tayo ay kanyang mga anak. At tayo lang ang may ganyang pag-asa, no? Na may tagapagligtas na babalikan tayo, bibigyan ng bagong katawan, may tirahan sa langit. Walang pananampalataya na may ganyang pag-asa kagaya ng Kristyanismo. Kaya nga mayroong mga gumagaya sa Kristyanismo. Tinatawag din silang Kristiyano, pero hindi po tunay na Kristiyano. Kaya nagpapasalamat po tayo sa biyaya ng Diyos, talagang maliwanag sa atin paano ang isang tao nagiging talagang Kristiyano. Amen? Maraming Diyos, salamat po ng maraming. Hangad po ng aming puso na hindi lamang kami, kundi lahat kami. Lahat ng tao kung maaari. Bagamat maliwanag po ang banal na kasulatan na makipot ang daan, malawak ang pintuan papunta sa kapahamakan, pero kaunti lamang ang nakakasumpong ng buhay. Kaya kung ikukumpara po sa bilang ng mga tatalikod sa katotohanan o tatanggihan ng katotohanan, ay mas marami po ang pipili sa dilim kaysa sa liwanag. Kaya naman po, pribilehyo namin sa aming panahon na yamang kami naliwanagan, hindi dahil ng aming sariling karunungan, kundi dahil ng iyong mayamang biyaya at habag sa amin. Kami po'y nagpapasalamat na napasama kami sa listahan ng mga nakatanggap ng inyong habag. At ngayon po ay masaya kaming nangaglilingkod. Bagamat hindi naman po kami mga perpekto sa aming mga pagganap, sa aming pamumuhay, sa isip, salita at sa gawa. Kahit po ganoon ang kalagayan namin, ikaw po'y malawak ang pangunawa na kami patuloy na pinalalago espiritual upang patuloy naming mapagtagumpayan ang mga lumang gawain ng aming buhay sa kadiliman. Kaya naman wala na po kami sa dati naming buhay, dati naming pagkatao, wala na po kami sa dating gawi. Binigyan niyo po kami ng bagong landasin, bagong espiritu, bagong diwa, at bagong puso upang hindi na kami pagharian ng aming sarili, kundi ang aming Panginoong Hesukristo na ang tunay na maghari, na siyang bumabago ng aming buhay sa pamamagitan ng Espiritong nananahan po sa bawat mananampalataya. Salamat po sa gabing ito, mga kapatid namin na narito, na iniwan ang kanya-kanyang lugar, mga ibig magpahinga, ngunit hinanap ang iyong kaluguran at mga pagkatipon. Ganon din naman po yung ilan na mga naka-online. Salamat po sa panahon na ibinibigay po ng bawat isa. Walang ibang dapat mapapurihan kundi ikaw. Kaya ngayon pong gabi, salamat po sa mga ngaral na inihatid mo po sa amin. At dalangin po namin na ito'y maging pagpapala po sa aming lahat, maging sa aming mga ngaral, at maging sa iglesia at simbahan na kanyang iniwan, ikaw po ang magpapala din naman. Sa mga tumatawag sa iyo sa gabing ito, sa iba't ibang panig ng aming bansa at sa ibang panig ng daigdig, dalangin namin na ikaw po ang lalong mataas. Pagtibayin niyo po ang inyong mga anak, lalo na nga sa panahong ito ng mga huling araw, na mas marami po ang mga matatangay ng mga maling aral. Dalangin namin kami, patatagin mo hanggang madatnan mo po kaming nangagtatapat po sa inyo. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus, at lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 So sang-ayon po tayo na ang ating Panginoon ang maghari sa ating puso. Tama po ba? Say Amen. Walang ibang pwedeng maghari kasi pag pinagharian tayo ng iba, ay talagang alam na natin kung saan tayo dadalhin para tayo niyang parang saranggola na yung hindi balanse kung saan na hanggang bumulusok na gano'n, masabit sa kuryente o sa puno. Pero kapag ang naghahari ang Panginoon, ay mai-enjoy natin ang buhay. Parang bata na naglalaro ng saranggola, na enjoy niya. Salamat po sa Panginoon. Babasa po tayo ngayon. Ako na po mangunguna ngayon. 1 Samuel chapter 8, 1-22. 1 Samuel. So sumundan niyo po ako
At babasahin ko po ang number 1, magsabay-sabay tayo sa verse 22. Natapos na natin ang Genesis, bago yung Judges, ngayon 1 Samuel na. At nangyari nang si Samuel ay matanda na kanyang ginawang mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan nga ng kanyang panganay ay Joel, at ang pangalan ng kanyang ikalawa ay Abiya. Sila'y mga hukom sa Beersheba. At ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kaniyang mga daan. Ngunit kundi lumingap sa mahalay na kapakinabangan at tumanggap ng mga suhol at sinira ang paghatol. Nang magkagayoy nagpipisan ang mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramatha. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ng kanyang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. Ayon sa lahat na nagawa ng kanilang ginawa mula ng araw na ihahon ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iiwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos, ay gayon ang ginawa nila sa iyo. Ngayon nga'y dinggin mo ang kanilang tinig, gayon may tatanggi kang mainam sa kanila at ipakilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. At isinaysay ni Samuel ang buong salita ng Panginoon sa bayan na umihingi sa kanya ng isang hari. Verse 11, at kanyang sinabi, ito ang magiging paraan ng hari na maghahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karo at upang maging mga mangangabayo niya at sila'y tatakbo sa unahan ng kanyang mga karo. At kanyang mga ihahalal sa kanya ng mga kapitan na lilibuhin at mga kapitan ng lililamangpuin. At ang iba ay upang umararo ng kanyang lupa at umani ng kanyang aanihin at upang gumawa ng kanyang mga sangkap na pandigma at sangkap sa kanyang mga karo. At kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango at maging mga tagapagluto at maging mga magtitinapay. At kanyang kukunin ang iyong mga bukid at ang iyong mga ubasan at ang iyong mga olibuhan sa makatuwid bagay ang pinakamabuti sa mga yaon upang mga ibigay sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong binhi at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang iyong mga aliping lalaki at babae at ang inyong pinakamabuting bataan at ang inyong mga asno at mga ilalagay sa kanyang mga gawain. Kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga kawan at kayo'y magiging kanyang mga lingkod. At kayo'y dadaing sa araw na yaon dahil sa inyong hari na inyong pipiliin at hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na yaon. Verse 19, ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel at kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. Upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang hatulan kami ng aming hari at lumabas sa unahan namin at ipakiglaban ang aming pakikipagbaka. 21, at narinig ni Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan at kanyang mga isinaysay sa pakinig ng Panginoon. Sabay-sabay po tayong lahat. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang kanilang tinig at lagyan mo sila ng hari. At sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, yumaon ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang bayan.
Maraming salamat po at pagpalain ng salita ng Diyos sa ating puso. Tayo po'y makakaupo na. Narito po ang ating mga kapatid para mag-alay ng awit sa Panginoon.
Amen. Wow. Pagka ang Diyos ang ating kasama, hindi lang po yun yung near na malapit, ano? Kundi talagang kasama. Kasama natin ang Panginoon. Kasama tayo at kasama niya, natin siya. Kita nyo naman si Joseph kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Dahil kasama niya ang Panginoon. Although solo, si Joseph, talagang pinagbili ng mga kapatid, pero dahil ang Panginoon ang kasama, kahit wala yung kanyang pamilya, pero kapag kakasama ang Panginoon, daig pa yung kasama ang buong pamilya. Minsan yung kanyang kapamilya pa nagpahamak sa kanya eh. yung kanyang pamilya pa niyang talagang nagdala sa kanya sa malaking problema eh. Kaya walang hihigit na kasama natin ang Panginoon. Amen? Ayun po ang maganda nun eh. Pero siyempre, ang pamilya bigay ng Panginoon sa atin. Talagang plano ng Panginoon, magkakasama buong pamilya sa Panginoon. Kaya alam mo po, may mga time na palibasa, ang mga tao may kanya-kanyang kagustuhan, may kanya-kanyang takbo ng isip. Hindi naman lahat Christ-like. Kahit na kayo ay mga mananampalataya tayo sa ating pamilya, pagdating ng mga panahon na ang mga individual ay may kanya-kanya ng desisyon, para ding ang pagtrato natin parang sa Diyos. Binibigyan tayo ng laya na magpasya at pumili. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Hindi tayo pinupuwersa. Hindi niya tayo ginagawang robot o dudurugin niya tayo para sumunod tayo. Hindi po eh. Merong panahon ang Diyos para doon. Na lahat pasusunurin niya, hindi pwedeng walang susunod sa Kanya. May panahon po. Ngayon, panahon po ng Panginoon ng biyaya. Panahon na ang Diyos ay parang puro kabaitan bahalos ang Diyos. Mamamalo. Pagka ang anak ay talagang malikot sa kanyang kaharian. Pag malikot, kumbaga, kung ano nung binabasag diyan sa paligid. Kumbaga sa anak, di ba, may mga anak na uuwi lasing, babasagin yung ganito, sisipain yung ganito. Teka muna anak, pagka ganyan ka baka ako magpadampot sa iyo. Di ba may ganun mga magulang, yung anak nila. Kaya ganun eh. Kaya ang Panginoon, makikita natin na napakalumanay, napakabait, napakalawak ng unawa. Kasi po ang Diyos mayroon siyang kanyang time frame na siya'y mamamalo. Pagka nakita niya ang spirit ay talagang rebellious, papaluin niya. Pero kung talagang dahil ng kahinaan, kakulangan ng kaalaman, kakulangan ng training or nadaya, ang Diyos po very gracious. Kaya kung ang Diyos ay very gracious sa mga masuwayin, paano kaya ng Panginoon tatratuhin yung mga nagtatapat naman sa Kanya? Meron nga pinorward sa akin na yung isa kong kakilala na pamangkin ko na yung mga unfaithful ay pupunta sa outer darkness. Yan ngayon naman ang doktrina ng, ewan ko kung nadidinig niyo yan, pastor ngayon Pero yan ngayon ang medyo pumapailang lang namang usapin na ang mga hindi tapat na mga Kristiyano ay pupunta sa outer darkness. Kaya maghanda yung mga hindi tapat. Ayon sa aral na yon, pupunta sa outer darkness. Pero yung outer darkness daw naman ay hindi impyerno, kundi lugar na wala doon yung pagpapala at favor ng Diyos. Ganyan, Kaya sabi ko, bago kong nadinig yan at ating pag-aaralan. Kasi ang aking alam, ang outer darkness, yung impyerno, hindi yung hell ngayon. Kundi sabi nga ng Bible, hell and death and hell will be cast into the lake of fire. So ang hell, nasa ilalim ng lupa, pero yung lake of fire, wala sa ilalim ng lupa. Nasa outer darkness. Yun ang pagkaintindi ko. Pero I stand corrected. Sabi ko nga, bagamat yan ang aking pananaw, sa ngayon mga 95%, 95%. Pero willing nating pag-aralan. Pag-aralan natin para lumago pa tayo sa kaalaman. Kasi hindi naman kayo, kahit matagal na kayo sa Bible, lahat alam na natin. We need to study. Kaya yun ngayon ang isa sa aking nire-review, pinag-aaralan, hinahanap kung paano nga ba natin ipapaliwanag yan. Dahil hindi po yan naidiin ng maraming panahon. Walang nagdiin po niyan. Laging ang talagang paniniwala, ang outer darkness ay ang impyerno.
Pero ang sabi ng Bible, maging yung impyerno itatapon pa sa dagat-dagatang apoy. 'Di ba? Kaya hindi pa yan. Hindi pa yan ang final. Kumbaga yung impyerno, yan ay parang city jail. Iba pa yung national penitentiary o kaya penal colony. Ano yan? Tawag natin yan, yung sa Iwahig o kaya ganyan. So may mas malaki pa. Kaya salamat sa Panginoon. Ang tiyak tayo, walang Kristiyano na pupunta sa impyerno. Ayun, ang masarap doon, pakinggan. Tiyak yun. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos at ang kaligtasan ay ating natamo. Talagang ang natitir na lang sa atin, maglingkod, magpasalamat, magtapat. Dahil bukas makalawa, pagdating ng rapture, ay tapos na ang lahat ng hirap natin. So, okay, narito po. Tayo po ito ba yung lahat? Ang ating pong mangangaral ngayong gabi, kanina lang kami nagkausap, nagkatawagan kami at siya papunta rito sa Maynila. At nagsasabi siya na, Pastor, diyan ako makikidalo sa inyo. Hindi naman niya intensyon na siyang mag-preach. Kaya lamang, sayang naman pagka narito na, di ba? Sayang, pagka dinadalaw tayo ng mga mangangaral, di alam kong may daladala silang mga hindi aksidenteng sila'y narito. Ang Diyos may plano sa atin. Kaya welcome natin ang pastor na ginagamit ng Panginoon sa Tayabas City, ang pastor ng Bible Baptist Church Tayabas, Quezon. Narito si Pastor Dante para po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Gandang gabi po. Makakaupo na po kayo. Salamat sa Panginoon at actually kanina nangumusta lang po ako kay Pastor at para alam din niya na ako'y nasa area ng Metro Manila. At merong inihandang fellowship po ang mga kabatch namin sa Bethany, Cubao. So may umuwi na galing Canada ata yun. So nag-request siya na yung batch namin magkita-kita. So after 25 years na hindi kami nagkita-kita, magkita-kita raw. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yung meeting na yan? Ano ba yan? Wala bang... Hindi. Sabi ko, baka hindi alam ng pastor yan sa Cubao. Tayo nagsasama-sama. So, hindi ba ito kudita? Biniro ko. Hindi ba ito kudita na yung mga young people na kami noon ay magkakasama, magkikita-kita bukas. Kaya iniisip ko, kung ako ay babalik ng Tayabas, tapos babalik na naman ako sa Marikina, tapos sa Friday, speaker po ako sa Laguna. Sabi ko parang hindi practical na pag ganun-ganon ako. Kaya sabi ko siguro doon na lang muna ako sa Christ Baptist. Sapagkat ang Christ Baptist Church po ang pinanggalingan ng Tayabas. At parang kami din ata ni Pastor Conway ang speaker sa kila Pastor Paulo. Talagang kami tatlo laging magkakasama. Parang, kaya lang si Pastor Conway matangkad, kami dalawa ni Pastor Paulo, pareho maliit. Magandang gabi po sa ating lahat. At salamat Pastor sa pribileyo. Hindi ko po ina-expect na attend lang sana talaga ako. At may nasikaso lang po sa dito sa Krame. Gusto ko sanang dalawin si Alice Guo at saka si Ibuloy. Kaya lang baka malate ako sa prayer meeting. So, tahimik naman po sa Krame. Nung pumasok ako, wala naman, di naman na super higpit na parang, ito nga po nakakatawa. Tumawag si Ate B kanina, nasan ka na? Sabi ko, nandito na ako sa SLEX. Sabi niya, yung lisensya mo nasa akin. Sabi ko, ano? So wala akong lisensya. Sabi ko, iyan mo na lang, picturean mo. Alam nga naman, babalik pa ako para kuhanin ko yung lisensya. Hihingi na lang ako ng tawad sa Panginoon.
So, picture mo, padala sa messenger. Ito po ang problema. Papasok ako sa krami kanina, hinihingi ang aking lisensya. Sabi ko, ito, may ID ako dito. Hindi po, lisensya po, lisensya. Sabi ko doon sa nagche-check sa gate 2 ng krami, mga pulis Sabi ko, pastor po ako. Pasensya na po, naiwan ko po yung aking lisensya. Pero nandito po ang picture. Ay, lampas na ho kayo. Pastor, tama pala yung may pangalawa kang lisensya. Ikaw ay pastor. Kaya isama niyo po ako sa panalangin dahil baka makasagi ako masagi. Ay malaking problema. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Ephesians at inihiling ko lang pong tayo'y tumayo saglit. Basahin lang po natin ang verses 15 to 17. Very familiar verse ang atin pong babasahin. Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. Ang sabi po ng verse 15, "See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit." So ngayong gabi, isi-share ko po sa inyo, life is short, no matter how long we live. Life is short. Maikli lang po ang buhay natin. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito ay amin pong pagbubulay-bulayan ang ilang mga paalala na hindi namin dapat aksayahin ang bawat opportunities na pinagkakaloob nyo sa amin para gawin ang inyong kalooban. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maging aware sa bawat segundo, minuto, oras na pinagkakaloob nyo. Huwag namin itong sayangin. Huwag namin itong maliitin. Bagkos, gawin namin ang pinaka-the best na magagawa namin sa aming kapanahunan. Ang inyong lingkod, Panginoon, na hindi po karapat-dapat. Hayaan niyo po ang salita niyo ang mabigyan ng pagdidiin, hindi ang sinuman, O Diyos. At umuwi kami na taglay ang sariwang hamon na i-maximize ang buhay na paglilingkod sa inyo. Maraming salamat din po sa pribileyo. Salamat sa tiwala ni Pastor Conway. At patuloy po ang aming panalangin para sa kanilang pamilya, ang kalusugan, ang karunungan, ang biyaya ay patuloy na managana sa Conway family. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral at ang prayer time mamaya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makaupo na tayo. So life is short, no matter how long we live. Alam nyo, ang tayo po mga Kristiyano, parang minsan ang tingin natin, ang haba pa ng buhay natin. Kaya parang napakaraming pagkakataon na lumalampas dahil hindi natin napapagtuunan ng pansin. Pero napakaganda po ng paalala ng Panginoon sa atin. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So alam po natin, the word redeem, it is something means to buy it back or to regain possession of it, because time is a gift of God. At wala po sa atin nakakaalam kung kailan babawiin ng Diyos ang ating buhay. Only God knows how much time each of us has on this earth. Diyos lang po nakakaalam. Ilang araw na lang ba natitira sa atin? Pakiramdam natin, malakas tayo, pero hindi natin alam, di ba? So, may mga kaibigan tayo, kapatiran. Ang lakas-lakas. Tapos biglang, parang kanina, nakita kami ng classmate ko, si Pastor Ramir, Madula ba? Madula.
Nag-uusap-usap kami, hindi pala niya alam, napatay na yung isang classmate namin, si Pastor Will Dicho. Hindi niya alam, Pastor Ray, Preacher Ray. Hindi niya alam na wala na si Pastor. Sabi ko, wala na, si classmate. Ganun ba? Abay, ngayon lang niya nalaman. So, sabi niya, ako malakas pa. Ako'y nagbabasketball pa. Sabi ni Pastor Amir, katatapos lang namin maglaro. Sabi ko sa kanya, alam mo ba ang ikinamatay ni Pastor Chow? Sabi niya, hindi. Basketball. Kasi naka-4 na laro, gustong bumawi. Naka-4 na laro, gustong bumawi, gustong manalo. Yun, nabuhal na lang siya dun sa court. Ganun ba? Bawas-bawas ang mga basketball. Pero sabi ko hindi. Tapos na ang misyon ni Pastor Chow. Buhay pa tayo, hindi pa tapos ang ating misyon. Meron pa tayong gagampanan tungkulin. Kaya tama ang Bible, di ba? Time is redeemed by walking carefully. So tama yung sinabi ng Bible sa verse 15. Walking carefully. Lumakad tayo ng maingat. No? Wag tayong lumakad na parang binabaliwala lang natin, di ba? Careful. Panalangin, pinag-iisipan. At ang basihan ay ang Word of God. And living purposely. Dapat may purpose yung buhay natin. Huwag yung parang, bakit pa tayo nandito? May purpose May layunin ng Panginoon. So, walking carefully, living purposely, and living worthily. Ang buhay natin dapat maging karapat-dapat sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Walking carefully, living purposely, and living worthily. Kaya ang sabi po dito sa binasa natin sa verse 15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Yung mangmang dito ay hindi niya alam ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, pag nalaman natin ang kalooban ng Diyos, lalakad tayo accurately sa verse 16. Kasi alam mo yung kalooban ng Diyos sa iyo So magiging accurate. Ngayon, kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, nalilito ka Parang, dito ba ako sa kanan, dito po ako sa kaliwa. Pero pag clear sa atin yung purpose, accurate. Kaya nung ako po ay kabataan pa, dahil si Pastor Conway ang pastor naririnig ko sa kanya, alamin nyo ang kalooban ng Diyos. So at the age of 15, 16, sabi ko, Lord, ano ba ang plano mo sa buhay ko? Ano ba ang gusto mo mangyari sa buhay ko? Paulit-ulit kong tinatanong yon hanggang sa naging clear sa akin na naka-attend ako sa isang preacher's camp at parang si Apostle Paul na nagliwanag na ito yung plano ko sa buhay mo. Na-confirm ko yung calling at pamula nun, lahat ipinokus ko na, ibinuhos ko na, accurate. Sinikap kong, although hindi naman natin mapiperfect, pero sinikap kong ibigay yung pwede kong magawa sa gawain ng Panginoon. And by the grace of God, yung gawain po natin sa Tayabas, sa biyaya ng Panginoon, ay patuloy na lumalago. So kahapon po, magkasunod, tumatawag si Mayor Lovely Reynoso. Mamaya, tumawag naman si Bukal Alona Obispo. Sila po'y naghahanap na ng salita ng Panginoon. Sabi ko, Mayor, patawag po kayo. Pupunta ako sa iyo, Pastor. Ay, paano po? Sabi ko, ako'y nasa Manila ako ng Wednesday. Thursday nasa Marikina. Tapos Friday nasa Laguna. Maigi pa, Mayor, ay umattend ka sa Sunday. Magkikita tayo. Sabi ng Mayor, Pastor, a-attend ako sa Sunday.
Apo, sana nga umattend siya, no? So, para makita tayo, para maipag-pray kita. So, ang Diyos ay meron talagang plano sa bawat isa sa atin na kailangan ma-maximize. Kasi parang minsan ang Kristiyano, parang bansang Israel, parang ikot ka ng ikot eh. Naubos na yung buhay mo, matanda ka na. Yan ba talaga? Hanggang dyan na lang ba yung gustong ipagawa ng Diyos sa'yo? O meron pang, baka naman meron pa. Baka si Sir Ginto, baka ito, mag-mission pa ito. Hindi natin alam. Merong nagsuko ng buhay, by 70s. Kazakhstan ata. Susunod kay Pastor Javier, 70s. Sabi kay Aba, ay malamig doon. Ay ama tatanda, takot sa lamig. Kaya ang mga senior, bihira na maligo. Totoo ba yan? Hindi naman siguro, ano? Doktora, hindi naman siguro, ano. So, time is redeemed by walking by carefully, purposely, worthily, accurately. At ang sabi ng verse 17, using every opportunities. Lahat ng opportunities. Kaya sabi sa verse 17, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Mga kapatid, life is short. Maikli lang. Maikli lang po ang buhay natin. Huwag natin sasayangin. So, we need to work. Why? Because He commands it. Kaya panahon na para magtrabaho tayo. Kailangan magtrabaho tayo sapagkat iniutos ng Panginoon. Kailangan gawin natin ang utos niya, ang kalooban niya. Kaya ako po'y nangihinayang nung Batangas, mahal ka ng Diyos. Gustong-gusto ko pong pumunta. Kaya lang po ay talagang tinamaan ako ng dengue. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, yung dengue, pambata lang yan ah. Ba't ikaw ay tinamaan yan? Sabi ko, hindi ko nga alam eh. Ha? Baka bata pa isip eh. Pag-check sa akin, Pastor, may dengue ka. At sabi niya, pangalawang dengue mo na ito. Hindi mo alam. Yung pala, na-check pala, na nagka-dengue ka noong nakaraan. Nakikita pag na-check. Sabi niyo, yung unang dengue mo, nakarecover yung katawan mo. Pero ito siguro, mahina ang resistensya mo. Kaya nagka-dengue ka. Kaya, nagpadala na lang po ako ng mga soul winners. Sabi ko, pumunta kayo doon dahil mayroong activity na Batangas, mahal ka ng Diyos. So work because He commands it. Napakalinaw na sinabi ng Mark 16:15. As He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. May isang Amerikano po na nag-preach doon sa Tayabas. Hindi ko siya direct na kakilala. Yung kaibigan kong pastor, in-endorse kung pwede makapag-preach. Alam niyo sabi ng Amerikano? Sabi niya, you Filipinos, you have the DNA to reach the world. Huwag na kayong umasa sa amin, sabi ng Amerikano. Nagsasarado na ang napakaraming Baptist Church sa Amerika. At nasa Pilipinas ang revival. Nasa Pilipinas. Tama po ba? Nasa Pilipinas ba tayo? Nasa Pilipinas. Sabi niya, nakaikot na siya. No? More than 50 countries. Wala siyang nakita. Nakagaya ng nagugulat siya dito sa Pilipinas. Nag-gather ang mga pastor, nag-gather ang mga mananampalataya, may mga missions conference, may mga fire evangelism. Nagugulat siya. Yung mga conferences na nakikita niya, sabi niya, kayong mga Pilipino, ang may gift at opportunity ngayon na maabot niyo ang buong mundo. Kaya isama natin sa prayer. We need to work because He commands it. Kaya yung
yung ginagawa natin na partnership ng mga simbahan, no? Isama niyo po sa prayer si Missionary Javier Garcia, papunta pastor ng Amerika. Ay talagang yung ating mga missionary, palipad-lipad na lang kung saan-saan. Nag-communicate sa akin, Pastor, papunta ako Amerika. Oo, anong dahilan? Pastor, bibili natin yung lote sa Kazakhstan. At itinatanong kung magkanong iaambag ng Tayabas. Matindi yung ating missionary. Ay, magkano? 15 million. Oo nga naman, sabi ko, 15 million nasa gitna ng Almaty City, sentro ng Kazakhstan. 15 million. Meron ng 2-story building, fully furnished. May mga, sabi ko, mura na yan. Pupunta po ako ng Amerika at kakatok sa mga simbahan. So yun, nandun na. Parang nakita ko na kanina sa Facebook may dala ng mga bag. So isama natin sa prayer na sabi sa kanya na may-ari, within 2 months, abay, malakas ang pananampalataya. I-raise daw niya yung 14 million within 2 months. Manang-mana sa lula. So isama niya po sa prayer. Talagang yung ating missionary, hindi ganun siyang katangian. Pero sabi ko, teka muna, sigurado bang ang batas ng Kazakhstan pwedeng ipangalan niya sa Pilipino? Baka may bibili ka na naman, tapos magkakaproblema. Silipin mo muna kaliwat kanan. Magtanong ka sa 3 o 4 na abogado. Huwag ka lang isang abogado, 4 na abogado, tanungin mo para matimbang-timbang mo. So, we need to work because He commands it. Alam nyo, sa Europe, nakita ko po ang Europe. Maunlad, but spiritually, sila ay mahirap. May gospel poverty sa Europe. Maunlad sila in terms of yung structure nila, yung bansa nila, napakayaman. Pero pagdating sa gospel, may poverty. At alam nyo, kung sino po nag-i-evangelize doon? Ang mga Pilipino, graduate sa Christ Baptist Church, Bible School, Pastor Andy Mananon, Pastor John Gamata, galing sa Christ Baptist Bible College. Sila nag-i-evangelize doon sa Rome, doon sa Milan, doon sa Italy. Kaya, alam nyo, yung mga na-train sa Bible School, akala nyo, parang wala lang. Sila na ngayon nandoon, nag-i-evangelize. So, we need to work because He commands it. He is our Creator. He is the Master of the universe. He is the Commander-in-Chief, the King of Kings, the Lord of Lords. And He has the right to command us to go and tells us how we are to go. Kailangan magtrabaho tayo. Maikli na ang oras, maikli ang pagkakataon natin. Because obedience is an expression of our pure love for the Lord. Kung mahal natin ang Panginoon, talagang kikilos tayo. Huwag natin sasayangin kasi ang dami pong opportunity. Croatia, nasa Europe. Meron daw pong isang malaking university kasi ang mahirap po sa Europe, bihira sa kanila nakakapagsalita ng English. Kaya ang hirap ng evangelism. Ang hirap. Tapos mayayaman pa sila. Di ba parang paano sila maniniwala mayayamang bansa? Tapos tayong mga Pilipino darating doon. Pero ang Croatia, meron dong malaking university na nagsasalita sila ng English. Walang nag-i-evangelize. Sabi ko, Panginoon, nawa, gisingin mo kami mga Pilipino. Kasi nakatingin lang tayo na parang ang may pangangailangan lang, ang bansa natin. Opo, kayo po mga nakakatawid na sa mga iba-ibang bansa, nakikita nyo, di ba? Pinapasyalan, maunlad sila. Pero nasa ng church?
nakakita po ako ng isang church doon sa Italy na bunga ng waldenses. Pastor, merong na-preserve na sa Trail of Blood, yung waldenses, nandoon sa Italy. Kaya lang nalungkot po ako pagdating ko doon. Ang pastor doon sa waldenses ay babae. Ito yung mga sinaunang baptist eh. Ha? Oo, baka natakot yung mga lalaki. Babae, pastora, nakalagay doon. Sabi ko, nako. Eh, ito yung mga strong baptist during the Trail of Blood. Yung history ng Trail of Blood, yan ang malalakas na very strong, independent pagdating sa doctrine. Ngayon po, wala na. Naghahanap ako ng simbahang itinayo ni Apostle Paul sa Rome. Wala na. Kaya napapansin ko po, di ba, from Jerusalem down to Europe, down to America, then Asia. Nandito na sa Asia at dahan-dahang bumabalik na uli tayo sa Europe. At may nag-i-evangelize na uli sa Israel. At mga Pilipino ang ginagamit ng Panginoon. Kaya yung katabi mo ay may magagawa pa yan. Tumawag sa akin yung missionary natin sa Danang City na stroke si Pastor Biet. Dahil hindi sila tinitigilan ng pulis na stroke. Nagpaalam sa akin, Pastor, hindi ko na kayang magpastor sa Danang. Baka may alam kayong ipapadalang missionary. Hinahabol kami ng hinahabol ng pulis. Walang magpapatakbo ng eskwelahan. Kailangan ng educator, Christian educator, kailangan ng missionary. Baka ikaw tatawagin ng Panginoon. Kahapon lang, tumawag naman si Missionary Tom. Pastor, I need one teacher. Yung isang teacher ko, hindi siya tumapad sa usapan, umalis. Kailangan ng teacher sa Dalat City. Kailangan ng teacher sa Danang City. Tingnan mo yung katabi mo, baka yan. Sabi ko, ano kailangan ba? Graduate na education. Hanggat maaari, kung pwede. Pero at least, college graduate, okay na. Baka po meron dito. Pero magpapaalam muna kayo kay Ate Donna. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng principal at administrator. Ay hindi rin ako makapagbigay kasi kailangan din. Hindi naman natin basta pwedeng, ay punta ka doon. Paano naman yung ating Christian school? Pero napakalaki po ng need. Napakalaki po. So obedience is an expression of our love for the Lord. If you love me, keep my commandments. We need to work because the need is great. Napakalaki po ng pangangailangan. Napakalaki po ng tatrabahuhin natin. Dito pa lang sa bansa natin, kulang pa rin tayo. Napakalaki na responsibilidad. Pero sabi nga ni Pastor Conway, mas malaki ang Diyos natin. Kaya ng Diyos natin. At tayo ang gagamitin. Kaya yung mga nagretiro na, balik kayo. Pwede kayo magtrabaho uli sa gawain ng Panginoon. Si Ma'am Pasno nga nagretiro. Naging principal sa Pillars of Faith many years. Sabi ko, ma'am, diyan ka lang sa opisina. Mag-relax ka lang. Kaya pinaggawa ko ng higaan doon. Oh, ma'am, basta ikaw nandiyan ka, pag dumating ang DepEd, ikaw ang aking yan po si Ma'am Pasno. Kaya, respetado si Ma'am Pasno doon. So, work because the need is great. John 4:35, say not ye that
There are yet 4 months, and then cometh harvest. Harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Ang dami pong opportunity. Ang daming dapat nating gawin. We need to see that our responsibility is not just to our immediate neighbors, but it extends to people around the world. Kaya hindi lang po tayo, dito lang sa atin. Mag-isip tayo, ano pa pwede nating magawa? Ano ang pwede pa nating gampanan sa ating kapanahunan? Hindi ko na po kakahabaan. So, napakaraming opportunity na kailangan ay huwag masayang, huwag maaksaya. Kaya yung mga preachers natin dito na marunong kayo mag-preach, huwag kayo masyadong matagal sa home base. Oo, pag matagal kayo dito sa home base, kakaunti magagawa natin. Pag may pagkakataon at nakita niyo yung need, no, kagaya po nyo, magbabakasyon kayo, pwede kayong magsabi sa amin Pastor, magbabakasyon ako sa Vietnam. Bakasyon ka ng 6 months. Di ba? Tulong ka dun sa Christian school for 6 months. Pag uwi mo, spiritual ka. Di ba? Parang, kaysa dito ka lang, di ba? Tulong ka doon, mag-volunteer. Sabihin natin sa mga missionary, basta libre lang ang pagkain, tirahan, ayos na. Oo. At araw-araw, may libre kang malalaking atis. Yun ang paborito ko. Yung malalaking atis doon. Ang sarap, ang tamis. So work because the need is great. Pangatlo, work because the time is short. Maikli na lang. Maikli na lang. Tama yung sinabi ng Bible in Colossians 4:5, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. We never know when death may take us out of this life. Hindi natin alam kung kailan kukunin ng Diyos ang ating buhay. Walang nakakaalam. And we never know when the Lord is going to return. Hindi din natin alam. Maikli na lang ang ating opportunity para maglingkod sa Panginoon. In Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatsoever thine hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge in the grave, or knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Kaya tama yung Bible, whatsoever thine hand findeth to do, do it with all your might. Everything you do should have your full attention and full performance. Full attention and full performance. Huwag maaksaya ang lahat ng pagkakataon because we have the unfinished task. We have the undefeated message. We have an unshakable testimony of the gospel. The unstoppable force of the saving gospel. And the unfailing promise, I am with you always, even unto the end of this world. Sa mga tinatawag ng Panginoon, minsan ang ano natin ano mangyayari sa akin? Ano mangyayari sa pamilya ko? Alam nyo, ito po ang naranasan ko. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi ko pinangarap na ako po'y magkakaanak ng abogado. Kahapon, kausap ko yung mga associate ni Sister Ivy. Sabi sa akin ng kanyang senior associate, Pastor, ang tapang ng anak mo. Yung iba, takot mag-litigate. Ay gustong-gusto ng litigation. Kaya, ang nangyayari, pati ako naaabala. 3 sunod-sunod na hearing doon sa Infanta, ang layo po nun. Di siyempre, ayoko naman papuntahin siya ng solo. Di ako ang driver.
Tapos yung kanyang kasamang abogado ron, na ang kanyang boyfriend ay pinatay, tapos yung kaso na hahawakan ay patayan. Biglang ipinasa sa kanya at naninervyos daw. Ay di siya ang humawak. Sabi ko, anak, ay yan palang trabaho mo yan, panlalaki pala yan. Hindi pala yung pambabae. Ay kaya ang pastor ay naabala, pinagmamaneho. Sabi ko, IB, mahal ang aking per day. Ay minsan po nagmamadali. Papa, alis na tayo. Sabi ko, teka muna, alis tayo, mahuli ako sa hearing. Ay di, nagbadali kami ganyan. Papa, uwi na tayo. Sabi ko, hindi pa tayo nakain. Ako na naggasolina, tapos hindi mo ako pakakainin. May turo pa ako sa Inverga University. Ay nagtuturo po ng criminal law sa Inverga University. So, hindi ko inaasahan na ganyan. Kaya hindi ka dapat matakot kung tinatawag ka ng Panginoon. Hindi ko inisip na mangyayari sa kanya yon, na mangangarap siya ng isang pangarap na dito sa ating bansa ay masasabi nating isa yan sa kalagayan ng isang tao na masasabi nating hindi pangkaraniwan. So, work because the time is short. Tapos minsan naayain ako, Papa, huwag ka lang maingay. Ikaw naman, kwento ko ng kwento. Bawal ikwento ang mga kaso. Huwag niyo sasabihin, kinuwento ko sa inyo. Kilalang politiko, hindi ko babanggitin ang pangalan. May problema. Papa, i-Bible study mo muna. I-Bible study mo muna bago ko bigyan ng legal advice. Sabi ko, pambira kay dinamay mo pa ako dyan. We need to work because the time is short. Napakaikli na ng ating pagkakataon. At panghuli, work because the reward is wonderful. Alam nyo, hindi naman tayo lulugihan ng Panginoon. Merong wonderful reward ang Diyos sa atin. Tutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Naalala ko lang po yung prayer ni Jabez. Alam nyo, may mga prayer po tayo na kung saan na ipinapaalala sa atin na ang Diyos nakikinig sa ating panalangin. May reward siya. No? Ano po ang sabi ng 1 Chronicles 4:9 and 10? And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, and saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, and saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, enlarge my cause, that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, and that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Ngayong gabi, kayang i-grant ng Diyos ang ating request. May reward ang Diyos. Habang naglilingkod tayo sa Kanya, may reward ang Panginoon. At gusto ko pong ipaalala sa bawat isa that there are other blessings in life that are more important than material things. Our family, more important than material things. Our health, more important than material things. Our church, more important than material things. Maraming mas importante. Minsan akala natin yung material, yun lang kailangan natin. Meron pong mas mahalaga kaysa material. Sabi ng Panginoon, gusto ko kayong bigyan ng perlas. Kung babasahin po nyo ang
First Chronicles chapter 1, chapter 2, chapter 3. Puro pangalan. Puro pangalan. Si ganito nanganak. Kaya, di ba nung nagbasa kayo ng Bible, tumigil na kayo, nilampasan nyo. Oh, huwag kayo magsisinungaling. Nung dumating kayo sa First Chronicles chapter 1, puro pangalan, puro pangalan, puro pangalan. Pagdating sa chapter 4, verse 9, sumingit si Jabez. May perlas na mensahe ang Panginoon. After ni Jabez, yun na naman, pangalan, 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 pangalan. Alam nyo, maraming sorpresa ang Panginoon sa atin. Kaya niya tayong tulungan at tugunin sa ating mga pangangailangan. Alam natin, ang pangalang Jabez, ang ibig sabihin niyan is pain, problema, mabigat. Alam niyo, minsan yung mabigat na problema, diyan lumalabas yung pearl. Di ba? Yung pearl, paano nabuo yan? Di ba? Napuwing yung, yung shell, tapos binugahan niya ng binugahan ng chemical hanggang nabuo yung pearl. Jabez means pain. Sapagkat yung nanay niya ay may mabigat na sitwasyon nung siya'y ipinaglihi at ipinanganak. Pero ang sabi ng verse 9, but Jabez was more honorable. May reward ang Panginoon sa atin. He was a man who knew how to turn his pain into prayer. Because a lot of people are born into pain. They are born without advantages. But God granted which He requested. Mga kapatid, ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin. Again, gusto ko po ipaalala sa ating lahat. Those who faithfully obeyed the Lord are going to be so glad that they faithfully work for the Lord each day. Don't forget, bago po ako mag-closing prayer, time is irreversible. Hindi na natin pwedeng i-reverse. Yung nakalipas na ng mga taon, hindi mo na pwedeng i-reverse. Tapos na yon. Hindi na natin pwedeng balikan. Time is irrevocable. And time is irretrievable. Time is irreversible, irrevocable, irretrievable. Life is short, no matter how long you live. Let's maximize the time. Gawin natin ang plano at kalooban ng Diyos. Tayo po'y tumayo at tayo mananalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Paalala niyo sa aming lahat na napakaikli ng aming panahon. Salamat na pinagtsatsagaan niyo kami, Panginoon, kagaya ng sinasabi ni Pastor Conway na masyado kami makulit, malikot sa inyong kaharian at kung ano-ano ang pinaggugugulan namin ng aming lakas at oras. Pero ngayong gabi, humingi kami ng tawad sa inyo. Tulungan niyo kami na huwag maaksaya ang bawat opportunity, bawat oras na niririgalo niyo sa amin because time is irrevocable, irretrievable. Hindi namin ito pwedeng ilagay sa refrigerator at sabihin namin, Lord, bukas na namin gagamitin. Pag ito'y lumipas, hindi na namin pwedeng balikan. Kaya dakilang Diyos, nawa po, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at maging maingat, kagaya ng sinabi niyo, walk circumspectly, accurately, i-maximize ang lahat ng opportunities na pinagkakalob niyo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Habang nakatuon, nakapikit po, nandito po si Pastor Conway. Hindi na natin kayang baguhin yung nagdaan. Yung mga nagkamali na nagdaan,
Yung mga nabigo na nagdaan, yung mga nasira na nagdaan, hindi na natin kayang balikan. Yung mga tagumpay na nagdaan, hindi na natin kayang balikan. Wala na tayong magagawa sa nagdaan, pero meron kang magagawa ngayon para mas maganda ang iyong bukas. Huwag kang matakot sa anuman meron sa bukas. Gawin mo lang yung dapat mong gawin ngayon. Huwag mong aksayahin ang pagkakataon. Dahil ang ginagawa mo ngayon at ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon, inihahanda ka niya para sa mas magandang bukas. Kaya mahalin nyo yung pagkakataon ninyo. At sa gabing ito, pwede tayong lumapit sa Panginoon ngayong gabi at sabihin mo sa Kanya, Lord, ayoko pong masayang ang pagkakataon ngayon. Maghahanda ako sa anumang inihahanda mo para sa bukas. Ibig kong hubugin mo ako ngayon. Ibig kong patatagin mo ako kung ano man ang meron ngayon at magawa ko yung best para sa iyo sa ngayon. Dahil ang bukas na darating ang magsasabi, ano ang ginagawa mo ngayon? Ano ang pinagpapasyahan mo ngayon? Yan ang magiging propeta ng iyong bukas. Ano ang ginagawa mong paghahanda, pag-i-improve, pagsisikap, pagtsatsaga, pagpapakatibay, pagtitiis, yan ang magiging propeta ng iyong bukas. Kung ibig mong maging maganda ang bukas, mga kapasyahan ngayon ay napakahalaga. So narito po ang altar, pwede tayong lumapit ngayon kausapin ng Panginoon. Kung kinausap ka ng Diyos, Lord, maraming lugar ang nangangailangan sa inyo. At ngayong gabi, ibig ko po na ang buhay kong ito'y ilaan sa iyo. Gamitin mo po ang buhay na ito. Meron ba ngayong gabi na lalapit sa unahan? Na yun ang iyong magiging pagtatakda ng iyong sarili. Kung yan ay hindi mo pa napagpasyahan, ngayong gabi, pwede. Kung nagpasya ka na patungkol sa panawagan, ngayong gabi, pwede mong sabihin, Lord, patuloy niyo po akong hubugin. Huwag niyo pong pabayaan ako'y malihis, magkamali, madistract, matukso, bumagsak, lumayo, tumalikod. Marami pang mas magaganda na pwedeng gawin ang Diyos sa iyo sa ginagawa mo ngayon. Kaya ngayong gabi, pwede kayong lumapit sa Panginoon, Lord, narito po ang aking buhay. Gusto kong pasalamatan ka sapagkat ako'y inihanda mo para sa iyong pangalan, sa iyong gawain, para sa iyong kaluwalhatian. Will you come? Sige po, dito po sa unahan. At pasalamatan ng Panginoon na hindi ka ng Diyos binitawan, hindi ka pinagsawaan, hindi ka ng Diyos basta itinaboy, bagamat alam ng Diyos na ikaw ay mahina, ikaw ay marupok. Pero ang Diyos, banayad pa rin sa iyo. Talagang may plano siya sa iyong buhay. Sige po, ito yung pagkakataon na ikaw ay lumapit, pasalamatan ng Panginoon, ilaan ang iyong sarili. Huwag kang madistract, huwag kang manghina. The more na inilalapit natin ang ating sarili sa Panginoon, the more na ang Panginoon merong ginagawa sa buhay. Maaring maliit lang yan, humakbang ka at lumuhod. Pero sa Diyos, ultimo kapirasong panalangin, gumagawa siya ng himala. Kaya huwag kayong manghinayang, huwag kayong matakot. Maiksi lang ang buhay. Hindi mo nga alam kung yung sinabi ng Panginoong 70, matatapos pa natin eh. Dami nga hindi na nakaabot ng 70 eh. Huwag tayong makipagkumpetensya sa iba. Huwag tayong ma-intimidate sa iba, huwag kayong mainggit sa iba, huwag tayong makipagkumpetensya kanino man, basta sa Panginoon lang, focus ka lang, huwag mong tignan yung iba. Hayaan mo ang Diyos lang ang gumamit ng buhay mo. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat sa kaunting panahon, malawak at malaki ang aming
naunawaan. Salamat po sapagkat kailangan ito ng inyong mga anak. Marami pang mga katotohanan na kung malalaman lamang namin, madudurog ang aming buong pagkatao at talagang ilalaan namin sa iyo ang aming buhay sapagkat tunay na ikaw nga ang dapat naming paghariin, sundin, maging dalisay ang aming puso sa paglilingkod. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatid na tumugon sa iyong salita. Hindi man lumapit, pero lalo na po itong mga nasa unahan na nagpahayag at hindi nila pinigil ang kanilang sarili. Dalangin namin, mas mahabang buhay ang bigay niyo po sa inyong mga anak. Mas mahabang pagtatagumpay para lalo kang hatidan ng kaluwalhatian. Mas marami pa pong himala at dakilang bagay ang gawin mo. Hindi lamang sa naaabot ng kanilang tingin, kundi kung saan mo pa sila pwedeng gamitin sa buong panig ng daigdig. Gamitin niyo po ang simbahang ito at ang lahat ng mga simbahang tapat sa iyo, na hindi kami tumigil, hindi kami ma-divide, hindi kami ma-disway, hindi kami ma-distract, hindi kami pumatol sa mga bagay ng issue ng bayan o ng mundong ito. At gamitin nyo kamit buklurin para ikaw po ang aming talagang mapaglingkuran. Gamitin nyo po lahat ng aming ginagawa. Kaya yan man ay pag-aaral, kaya yan man ay pagtatrabaho, kaya ito man ay pagninegosyo, kaya ito man ay gawaing simbahan. Ikaw ang nagsabi, whatsoever we do, do it for the glory of God. Kaya Lord, salamat po sa yakap na binigay mo sa amin, sa yakap ng pagmamahal ng katotohanan. I-bless mo po, Pastor Dante, kanyang pamilya, ang iglesia sa Tayabas, at ang mga gawain pa po. Naalala namin ang mga missionaries, ikaw na po magpala sa kanila. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Makaupo tayo. Amen. Amen. Well, salamat po sa Panginoon. And all the people say aloud, Amen? Amen. Wow. Okay. So, hindi masama na tayo narito ngayong gabi. Blessing, di ba? Oo. Bagamat maganda yung nadidinig din natin yung online. Pero iba yung pakiramdam yung narito tayo eh. Ha? Yung iba, di ba, pagka minsan naka-online, habang nanonood sila, kumakain. Pagka yung habang nanonood, kumakain, hindi yun nananambahan. Nanonood lang yun ang panambahan. Iba yung nananambahan kasi hindi mo pwedeng pagsabayin yung pansarili at saka para sa Diyos. Akala yata iba, kahit ikaw ay nanonood, akala yata yung panonood ay pananambahan. Hindi. Yun ay nanonood ka lang ng panambahan. Hindi pwedeng magsabi yung habang kumakain ka, nag-aalmusal ka, gahapunan ka, ikaw ay nanonood ng panambahan. Hindi po nakakasambay yung ganon. Hindi yun panambahan. Kaya, yung kakulangan ba ng kaalaman ng mga bagay na espiritual sa kaharian ng Diyos? Pagka nga sa hukuman nasa loob kayo ng court, hindi kayo pwede magkainan dun Hindi pwede yun Habang nagsesesyon ng court, nakain tayo, hindi pwede yun. Ganun nila iginagalang. Lalo na yung hari ng manghari. Amen? Kaya pagka tayo nagugutom, talagang fasting. Tiyaga, antay mo yung panambahan. O kaya bago manambahan, kumain. Ganun ang gagawin. Maliban na lang, talagang meron tayong issue sa kalusugan. Ayun. Excuse yun. Pero pagkaya natin, hindi. Okay? So, salamat. Pastor Dante, thank you very much. Napaka-yaman ng salita ng Diyos at napaka-makatotohanan. Amen. So, tayo po ay magtitipo naman ng ating makalob. Umawit po tayo. Umawit tayo. Awitin natin yung Jesus, Jesus, Jesus. Ano yan? The sweetest name I know. Yan.
Kasi yan ang pinakamatamis na pangalan na madidinig sa buong daigdig. Oo, ano? Sweetest name. Ano yan? Anong pamagat niyan? Jesus' sweetest name. Sige nga, pakilagay mo nga dito sa screen. Lahat na ng pangalan, anuhin na natin no? Lahat na ng pangalan. Magaganda man ang tunog. Walang gaganda sa pangalang ito Ha? Pangalang Jesus. 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 Ano pamagat niya? Ha? Baka wala tayo nun. Sige, sige. Ibahin na lang natin. In my heart there rings a melody. Sige, awitin natin yan. At ang ating awit na yan ay walang iba kundi si Jesus. Okay, tumayo tayong lahat. Awitin natin. Everyone, in my heart there rings a melody. Sino po hindi nakakaalam ng awit na yan? Alam nating lahat, ano? Lahat ng may awit na masaya sa puso, ito'y sa pangalan ng Panginoon. Okay. There rings a melody. I have a song that Jesus gave me. It wasn't from heaven above. There never was a sweeter melody. It's a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. That's the love of Christ. I love that Christ who died on Calvary, for He washed my sins away. He put within my heart a melody, and I know it's there to say, in my heart there rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. On the last. 'Twill be my endless state in glory. With the angels Amen. I will sing. 'Twill be the song with glorious harmony, when the chords of heaven ring. In my heart there rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. Praise the Lord. Amen. John Mark, will you please come? Brother John Mark, pasalamatan ng ating Panginoon sa ating mga kaloob. Sound check, tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat po sa gabi pong ito, sa inyo pong dakilang presensya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa, sa mga kapatiran, Panginoon, na nandito ngayong gabi at nakapakinig, Panginoon, ng inyong mga salita. At now, Panginoon, ay lalong ang inyo pong mga salita, Panginoon, ay magpatibay sa amin. Amen. Mas lalo, Panginoon, na makita namin ang purpose ng aming buhay. Amen. It is to glorify you, O God. At marami pang mga bagay, Panginoon, at lalong-lalo, Panginoon, ang pagpapahayag po, Panginoon, ng kaligtasan sa mga bansa, sa mga tao pa, Panginoon, na hindi po nakapakinig. Thank Ay you, nawa, Lord. Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng burden na sila, Panginoon, ay abutin. Sila, Panginoon, ay bahagi ng Panginoon ang inyong pong pagliligtas. Maraming salamat po sa tagapagsalita na inyong ginamit. At Amen. maging po sa aming pong pagkakaloob, ikaw nawa, Panginoon, ang siyang malugod. At sa mga magbibigay, Panginoon, ikaw po ang siyang nakakakita ng bawat puso, Panginoon. Ibalik niyo po
ng doble-doble, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, at sa mga wala din po, Panginoon, Ikaw po ang siyang nakakaalam, at Ikaw, Panginoon, ang siyang magkaloob din po, Panginoon, pagpapala sa kanila, at Yes po. sa mga susunod na pagkakataon, Panginoon, sila din naman, Panginoon, ay makapagbigay po sa inyo. Maraming Amen. salamat po sa gabing ito, sa pangalan lamang ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise the Lord. Just long towards again. Jesus, Jesus, Jesus in my heart, sweetest name I know. Fills my every longing in my heart, keeps me singing as I go. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet, sing with me, amen. Fear that I am with thee, peace be still, in a love life's ebb and flow. Jesus, Jesus, Jesus in my heart, sweetest name I know, I know, I know. Fills my every longing in my heart, keeps me singing as I go. Ang ganda na, ano? As we go in this life, in serving God, in building our families, we go singing. Salamat sa Panginoon. Narito si Brother Armando. Meron tayong sinisimulang gawain sa Pangil, Laguna. At meron pang bubuksan sa Santa Cruz. Kasi isang tuhog lang sila, isang kalsada lang eh. Pagpunta ron sa umaga, Pangil, pagpunta sa hapon, Santa Cruz. Kaya bago matapos ang taon, loobin ng Panginoon, mayroon tayong 2 masisimulan na gawain. Pastor Jonas ay nakapunta na sa Australia. Pag-pray natin, ang pagpunta nila ron, makasimula ng gawain sa Australia, sa Melbourne. Safely na nakarating na sila doon. At salamat sa pagtutulong-tulong ng ating mga kapatid, mga ambagan, natutugunan yung mga pangangailangan. Bukod pa sa ating paghahanda ngayon, nagagampanan sa ating 3rd Fires of Evangelism. Kaya ipag-pray natin dahil gusto nating talagang maging blessing ito. Pag-pray nyo rin ang mission conference nila Pastor Malabanan dahil ngayong 20 nga ba yun? Pastor Dante, 20 anniversary mission, meron silang medical mission, ang ating mga kapatid, katuwang. Pag-pray natin yan. Gawain sa Hong Kong, I think, ewan ko kung kailan kayo punta ng Hong Kong, Pastor. October 1, papunta sila ng Hong Kong. So, salamat sa Panginoon. Loobin ng Panginoon, talagang ito na yung, this is it. Pag-pray natin. Kaya salamat sa mga kapatid na tumuwang. Dalangin natin na patuloy na ang gawain ng Panginoon ay umusad ng umusad. Wala naman tayong ginagawa dito kundi talagang sikaping magpagamit at lumago ang gawain sa loob at labas ng ating bansa. Tama yung sinabi ni Pastor. Europe, andun yung 2 nating missionary. Austria ba yun? Austria. At saka Germany. May 2 na tayong missionary na naroon. Tapos may 2 graduate ng Bible School, binanggit ni Pastor. Si Pastor Mananon, Andy Mananon, at saka si Pastor June Gamata. Kakatuwa naman, bahagi tayo. Kaya yung ministry ng Bible School, bahagi tayo lagi. Saan man magpunta yung mga missionaries na yan, ay may bahagi tayo sa kanila. Amen. So salamat po sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang. At may ginagawa ang Diyos na marami pa. Amen. Tayo po tumayong lahat at magwawakas tayo sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami at kami po ay inyong biniyayaan na ang iyong salita ay muling sariwain, humamon, gumising, magpatibay, magpatalino sa bawat isa na mga nakikinig ng iyong salita. Mapalad ang mga nakakapakinig, nakakapagbasa at naipapamuhay ang iyong salita. Mapalad hindi lamang ang nangangaral, kundi kaming mga nakikinig na pinangangaralan. Dalangin po namin na kaming lahat dito, gamitin mo
na makapagsalita, makapagturo, at ang daming tao na nangangailangan po sa inyo. Pagpalain niyo po ang pag-iwahiwalay namin, ang kapahingahan. Lord, dinadalangin din naman namin sa inyo ang mga pangangailangan ng bawat isa, ang kagalingan ng mga kapatid namin at bawat isa sa amin na may karamdaman. Maaring iba'y hindi alam na may dinaramdam siya. Pero pagalingin mo po, i-overcome, kagaya na banggit ni Pastor, na hindi niya alam na siya ay na-dengue ng una. Kaya maaring may mga ganun din po sa amin. Hindi namin alam na na-stroke, hindi namin alam na may ganito high blood, may diabetes, may kung ano-ano. Tulungan niyo po kami na kami maging aware para maalagaan namin ang isa pang uri ng kayamanan na meron kami, yung kayamanan ng kalusugan. Tulungan niyo po kami na huwag din namin mapabayaan ang another na kayamanan ng aming buhay, ang yaman ng aming pamilya. Mga mahal sa buhay. Marami pong yaman na hindi namin dapat mapabayaan, ang yaman ng aming pananampalataya. Salamat po, ang yaman ng aming kalayaan, ang yaman ng aming mga pagkakataon habang buhay pa. Salamat po sa biyaya mo sa amin. Ikaw na po magpala sa mga kapatid namin, mga naka-online. Salamat po sa nakasama namin. At mga simbahan sa iba't ibang dako, mga struggling churches, tulungan niyo po aliwin sa kanilang mga pangailangan. Hindi namin mayakap lahat, Lord, sa dami ng nangangailangan. Hindi namin lahat matugunan, gustuhin man namin. Pero alam po namin meron kang iba't ibang ginagamit. Hindi po kami Diyos para malahat namin. Pero meron kang lahat para gumamit ka ng iba't iba. Kaya salamat po. Patibayin niyo po ang inyong mga anak. Lalo na mga lingkod ng Diyos, mga mangaral na nasa unahan na nagpapasa ng mga pasanin. Kasama ng kanilang asawa, ng kanilang pamilya at ng mga kamanggagawa sa simbahan. Muli po, pangunahan niyo ang Pangulo ng aming bansa, lahat ng aming leaders, lahat po hanggang sa homeowners, authorities namin. I-bless mo po ang aming alagad ng batas. Tulungan niyo po ang mga usaping pangbayan, mga issues, Panginoon, ng corruption, ng digmaan, issues, Panginoon, ng mga sabuatan ng mga taong nasa otoridad, mga simbahan na nasusway ng iba't ibang aral, mga mananampalataya na pinanghihinaan ng loob sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Tulungan niyo po maging ang mga seniors namin na ikaw po magbigay ng patuloy na lang lakas at sigla na pwede pong taglayin pa nila kahit po sa kanilang 70s, 80s, 90s, 100s. I-bless po, Panginoon, ang aming mga kabataan, mga estudyante, na ang kanilang paghahanda ay lalong magpatibay sa kanila, mas matibay pa sa amin kung kami naging matagumpay, makasampung ulit ang kanilang tagumpay ibigay nyo. At kung kami nagmahal sa iyo ngayon, makasampung ulit at tibay ang ibigay niyo po sa kanila na lalo kanilang mahalin at higit ang gawin mo sa pamamagitan nila. Ang simbahang ito ay hindi pa ito ang maximum na maaabot. Ang simbahang ito ay kakaunti pa ang naaabot. Kaya tulungan niyo po na lalo kaming mabuklod, walang mag-isip na ako'y uunlad, magpapayaman, magpapasikat para sa sarili, kundi lahat kami ay kagamitan mo, kaya mo kami nilagay sa iglesyang ito so that every joint will supply the needs in the church. Hindi lamang iilan ang dapat magpasan. Hindi lamang dapat merong pera ang nagpapasan, kundi lahat ng may pusong nagmamahal sa iyo, lahat ng may pusong nilinis sa pananampalataya, lahat ng nakaranas ng iyong kabaitan at pagliligtas ay maging katuwang magmula sa pastor hanggang sa pinakabatang membro. Tulungan niyo po na magawa namin ang aming buong kaya at hangarin naming maging pagpapala hindi lamang para sa aming pamilya, kundi maging pagpapala kami sa loob at sa labas ng aming bansa sa buong daigdig. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iba't ibang mga conferences ng iba't ibang simbahan. Napakaganda pong madinig na ang Pilipinas ay naglalagablab sa pananampalataya at naglalagablab sa pagmimisyon, naglalagablab sa pagtatayo ng mga simbahan. Pag-aakay ng kaluluwa. Nawa po mga anak mo ay hindi sila ang magkalaban-laban, kundi kami magkatulong-tulong para po ang aming bayan ay mas madaling akayin sa iyong paanan at hindi kami ang katisuran. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw po ang magpala na magtagumpay ang mga kapatid na maaring humaharap sa mga tukso na hindi po madaling bitawan sapagkat ang kasalanan po ay may dalang kaligayahan. Tulungan niyo po na matutunan naming tumanggi. At bagkos magsabi kami ng we draw nigh to God,
and God will draw nigh to us. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ihanda kami sa darating na linggo sa mga araw na haharapin namin. Ikaw po magpala at pagpalain din kami. Hinihiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen! Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. Sa mga naka-online, ganun din po. Salamat sa inyo. At sa atin pong mga ngaral, kamayan po natin. Bawat isa. Good night and rejoice in the Lord always.